maghahandog sa inyo ng isang maikling dula. Ito po ay ang istorya ni Hana. Ito ay istorya ng isang babaeng nabigo na puno ng sama ng loob ang puso. Kapag hanap, nainggit, nainis, hanggang ang kanyang buong katauhan ay kainin ng galit na umabot sa sukdulang di na kumain at mawala ng ganang mabuhay. Ito rin ay istorya ng babaeng tumayo, paglabanan ng kanyang mga kakulangan, magbagong buhay, umasa, manalangin, manampalataya at sumunod at nagwagi. Tunghayan po natin ang istorya ni Hana hango sa libro ni Unang Samuel, 1 hanggang 1:28, ang babaeng nagwagi sa takbuhin ng buhay. Si Elkanah at Hana ay mga Israelitang naninirahan sa lugar ng Rama. At sa araw ng pagsamba, lagi nilang dinadalangin na biyayaan na sila ng anak. Subalit maraming taon ang lumipas, sila'y nabigo, at kaugalian sa Israel ng mga panahon na iyon, kung hindi magkakaanak ang asawang lalaki, ito ay mag-aasawa ulit, para ang kanilang lahi ay hindi maputol. At ito na nga si Penina na nabiyayaan naman ng maraming anak. Halina kayo dito. Kumain na tayo. Hana, dito ka sa tabi ko. At tumabi ito kay Elkanah. Subalit, sa tuwing titingnan nito si Penina, katabi ang mga anak, naaalala na siya ay walang kakayahang magkaanak at unti-unting nabubuhay ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda naman, si Penina ay silos na silos sa nararamdaman. Pairap na tiningnan si Hana at sabing, "Mga anak, kumain pa kayo. Maraming pagkain." Nang matapos si Elkanah, tumayo na ito at naiwan si Penina at Hana. Mga anak, tapos na ba kayo? Ako! O siya, tayo na sa labas. Alam mo, Hana, mahirap ang walang anak. Wala akong makakasama. Pagtanda mo, walang mag-aaruga sa'yo. At alam mo ba, sabi ng mga kapitbahay, kawawa ka naman daw kasi wala kang silbi. Hindi mo kayang bigyan ng anak si Elkanah. Buti pa ako. Kahit ilan, kaya ko siyang bigyan. Tingnan mo naman, naggagandahan at nagwawapuhan ang mga anak namin. Sa sinabi ni Penina, lalong nawala ng kibo si Hana at di na makakain. Tumayo itong tumutulo ang luha at mabilis na umalis. Si Penina naman ay sagbakas ang ngiti sa kanyang mga labi na may kasama pang pang-ulam. At walang araw na di pinamumukha ni Penina ang kawalan niya ng anak. At lalo itong nagpapabigat sa nararamdaman ni Hana. Halos madalas na itong nagpupunta sa Shiloh, lugar ng pagsamba, upang manalangin. Sayang kayamanan. Babae ito. Sino ba siguro? Alam niyo, ay kayamanan lamang. Oo. Eto ito pinagayon. Subalit sa tuwing matatapos ang pagsamba niya, lalo naman siyang nahihirapan dahil ipinamumukha ni Penina na hindi na siya mabibigyan ng anak ni Yahweh. Nakita mo ba, Hana? Ang daming bata kanina sa Shiloh. Halos lahat na yata ng babae may dalang bata. Ikaw kaya kailan? O baka naman hindi na. Sa sama ng loob ay nasiiyak na sila at hindi na kumain. Yan, Hana. Halika. Kumain ka kahit na konti. Ayoko. Bakit ka ba nagkakaganyan? Mamaya mo na lang ako. Wala ako silbi. Hindi kita mabigyan ng anak. Hindi kita mabigyan ng anak. Ang tagal ko na. Ang tagal-tagal ko na naghihintay.
15 taon na. 15 taon na tayong kasal. Hanggang ngayon, wala pa rin! Bakit yan ang iniisip mo? Hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Mas mahalaga pa ba ang 7 anak kaysa sa akin? Alam mo, mahal na mahal kita, Hana. Di niya pinansin si Elkanah at nagpatuloy lang ito sa pag-iyak. Walang saysay ang buhay ko! Wala akong silbi. Walang halaga ako sa'yo dahil hindi kita mabigyan ng anak. Lumipas pa ang mga araw, ayaw nang lumabas ng bahay ni Hana at iyak na lang ito ng iyak. Sa araw ng pagsamba sa Shiloh, tumayo ito sa pagmumukmok at pag-iyak. Makas pa rin ang lungkot at hapis sa kanyang mukha. Si Elkanah naman ay walang magawa sa nangyayari sa asawa. Mula sa pagkakatayo, naisipan itong lumapit at lumuhod malapit sa harapan ng templo. At doon binuhos ang lahat ng sama ng loob, ang kanyang dalahin, hirap at lungkot, at bumigkas ng isang pangako na, O Diyos na dakila, Ikaw ang may likha ng sangkatauhan. Ako iyong kawan. Tinggin ang samo at dalangin ng aking puso. Kung diringgin mo lamang at bigyan ng kahit isang anak. Ipinapangako ko. Ibibigay ko siya sa iyo. At habang buhay, magsisilbi siya sa iyo. At hindi ko hahayaan na ipaputol ang kanyang buhok habang buhay. at paulit-ulit niya itong sinabi at sa ganitong kalagayan siya narap na ni Eli, ang punong lingkod ng Diyos ng panahong iyon. Tama na yan. Umuwi ka muna. Matulog ka at na mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing. Hindi po ako tumitikim ng alak. Damdamin ko po ay naghihirap. At itidudulog ko lang po ang aking nararamdaman. Huwag niyo naman po sanang isipin ng inyong lingkod ay isang masamang babae. Ipinapayag ko lamang po ang matinding nararamdaman ko. Ganun ba? Naway, ipagkaloob ng Diyos ang iyong hinihingi. Magpatuloy kang mapayapa. Pagkatotoo po sana ang sinabi niyo tungkol sa akin. Tumayo na ito at lumapit sa asawa at kumain. Pagkas sa mukha ang kapayapaan ng kaligayahan. Kinabukasan, muli silang sumamba sa Diyos. At nagpatuloy na sila sa paglalakbay pabalik ng Rama. Pagkalipas ng ilang panahon, nagdalang tao si Hana. At nanganak ng isang lalaki. Tatawagin ko siyang Samuel kasi dininig niya ang aking dalangin.
Purihin si Yahweh, sapagkat dininig niya ang iyong panalangin. Nanatili ang bata sa pag-aruga ni Hana hanggang makatatlong taon ito. At sa pagsapit ng 3, muli itong nagtungo sa templo at inialay niya si Samuel, ang kanyang nag-iisang anak. Narito po ang aking anak. Iniaalay ko bilang pangako ko kay Yahweh at inihahabilin ko po siya sa iyo. Tinatanggap ko ang iyong handog. Napakahirap sa isang ina na mawalay ang kanyang munting anak, subalit nananatili kay Hana ang pagsunod sa kanyang pangako sa Diyos. At ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari ay hindi kinalimutan si Hana. Muli itong nagdalang tao at nagkaroon ng 5 pang anak. Ito po ang buhay ni Hana. Naway napulutan niyo ng mabuting aral mula sa Diyos.